Iniulat ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center o DAPCC sa pamagitan ng Carabao Development Program o CDP ang positibong kalagayan ng industriya ng kalabaw para sa taong 2025 na nagpapakita ng lumalaking ambag nito sa seguridad sa pagkain, kabuhayan sa kanayunan at pagpapaunlad ng mga negosyo sa agrikultura. Ayon sa Carabao Industry Fact Sheet 2025, nakalikha ang Carabao-Based Enterprise Development Program o CBED ng halos 14 milyon kilo ng gatas at 2.7 milyong kilo ng karne ng kalabaw. Sa karaniwang farm gate price na 92 pesos kada kilo ng gatas at 211 pesos kada kilo ng karne, nagbigay ito ng malaking kita sa sektor. Umabot sa 3,628 ang mga kalahok sa industriya ng gatas at 677 naman sa industriya ng karne na may tinatayang taunang kita na 802,249 pesos at 351,862 pesos ayon sa pagkakasunod. Sa ilalim pa rin ng CBED, 357,001 kliyente at 51,492 carapreneur farmers ang natulungan ng programa, habang 5,171 trabaho ang nalikha sa pakikipagtulungan sa 191 institusyon at ahensya. Malaki rin ang naging ambag ng milk feeding program na kumita ng 744.7 million pesos sa gross revenue at nakinabang ang mahigit 1.21 million benepisyaryo sa pamagitan ng pamahagi ng 32.69 million milk packs mula sa 28 milk feeding suppliers. Pinalawak din ng ahensya ang akses sa merkado sa pamagitan ng pagtatatag ng 94 dairy box outlets para sa mga organisadong grupo at 4 na dairy box units na may kasamang kiosk. Para sa pangmatagalang paglago ng industriya, pinalakas ng DAPCC ang mga programa sa henetika, pananaliksik at regulasyon. Sa ilalim ng Carabao Upgrading Program, naitala ang tinatayang 142,835 ulo ng kalabaw bilang production base at 42,571 buya ang naipanganak sa tulong ng 1,092 artificial insemination technicians at 30% AI efficiency rate. Samantala, 29 na sakahan at 41 processing facilities ang sumunod sa pamantayan ng kaligtasan sa pagkain, habang libu-libong magsasaka at organisasyon ang nakakuha ng akreditasyon at rehistrasyon. Kasabay nito, patuloy na nagsagawa ang DAPCC ng mga pananaliksik sa mga prioridad na larangan upang palakasin ang inobasyon at katatagan ng industriya ng kalabaw, na kinikilalang mahalagang haligi ng inklusibong kaunlaran sa agrikultura ng bansa. Isinusulong pa rin ng Department of Health o DOH sa Central Luzon Center for Health Development o CLCHD ang komprehensibong pangangalaga para sa mga nakatatanda sa pamagitan ng iba't ibang programa at serbisyong naglalayong tiyakin ang kalusugan, dignidad at kapakanan ng mga senior citizen. Binigyang diin ni Agnes Alipio, Senior Health Program Officer ng DOH CLCHD at Health and Wellness Program Coordinator for Senior Citizens, ang kahalagahan ng pangangalaga sa pisikal, mental at emosyonal na kalusugan ng mga nakatatanda. Ayon pa sa kanya, hindi dapat ituring na kahinaan ang pagtanda kundi isang yaman ng kaalaman, karanasan at karunungan na nararapat pahalagahan at alagaan. Ibinahagi ni Alipio ang 5 mahalagang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng mga senior citizen: regular na paggalaw at ehersisyo, wastong pagkain at sapat na pag-inom ng tubig, tamang pahinga at tulog, pagpapanatili ng espiritual at psychosocial na kalusugan, at regular na pagpapasuri sa doktor. Aniya ang regular na pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad,
pag-uunat at magaang pagsasayaw ay nakatutulong upang maiwasan ang alta presyon, diabetes at sakit sa puso. Gayun din upang mapabuti ang balanse at maiwasan ang pagkadulas at pagkahulog. Mahalaga rin ang pagkain na masustansyang pagkain gaya ng prutas, gulay at isda, pati na ang sapat na pag-inom ng tubig upang mapanatili ang tamang timbang at maiwasan ang dehydration. Binanggit din niya na ang sapat na pahinga at tulog, hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras kada araw, ay nakatutulong sa pag-aayos ng mga selula ng katawan at pagpapalakas ng resistensya. Dagdag pa rito ang pagpapanatili ng pananampalataya, ugnayang panlipunan at aktibong pakikilahok sa komunidad ay mahalaga sa emosyonal na katatagan at kakayahang makabangon sa mga hamon ng pagtanda. Binigyang din ni Alipio ang kahalagahan ng regular na medical check-up upang maagap na matukoy ang mga malalang sakit at magabayan ang tamang gamutan at sariling pangalaga. Ipiliwanag rin niya ang tinatawag na geriatric syndromes o mga karaniwang kondisyon sa mga nakatatanda na nakakaapekto sa kanilang kalidad ng buhay, tulad ng delirium, madalas na pagkahulog, kawalan ng kontrol sa pag-ihi, pressure ulcers, panghihina ng katawan, pagkawala ng pandama at dementia. Pinaalalahanan niya ang mga pamilya na maging mapagmatsyag at maagap sa pagtugon sa mga kondisyong ito upang maiwasan ang mas malubhang komplikasyon. Dagdag pa niya tungkulin ng pamilya, mga tagapag-alaga at ng komunidad na unawain, bantayan at suportahan ang mga nakatatanda sa kanilang paglalakbay sa pagtanda. Upang higit pang mapalakas ang pangalaga sa mga senior citizen, inilatag ni Alipio ang mga patuloy na programa ng DOH sa ilalim ng Healthy and Productive Aging Program. Kabilang dito ang libreng bakuna laban sa trangkaso at pulmonya, screening at pamamahala ng mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes at sakit sa puso, pati na ang cancer screening at geriatric monitoring para sa dementia at depresyon. Binanggit din niya ang pagpapatupad ng DOH Administrative Order No. 2024-0017 na nag-aalis sa requirement ng purchase booklet para sa diskwento sa gamot. Sa ilalim nito, maaari pa ring makakuha ng 20% diskwento ang mga senior citizen kahit walang booklet basta't may naipakitang valid ID at reseta. Kasama rin sa mga inisyatiba ang pagsasanay sa mga lokal na health worker at ang Puro Kalusugan Program, bahagi ng 8-point action agenda ng DOH na nagdadala ng serbisyong pangkalusugan tulad ng check-up, bakuna, nutrisyon at pag-iwas sa non-communicable diseases sa mga barangay, lalo na sa mga liblib at kulang sa serbisyo. Sa pamamagitan ng patuloy na advokasya at mga programang pangkalusugan, muling pinagtibay ng DOH ang pangako nito sa pagpapabuti ng pangalaga sa mga nakatatanda at nananawagan sa bawat Pilipino na pairalin ang malasakit, paggalang at dignidad para sa mga nakatatandang mamamayan. Patuloy na pinatitibay ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang mga hakbang laban sa cervical cancer sa pamamagitan ng mas pinaagang pagtuklas, pinalawak na serbisyong pang-screening at pagpapatupad ng libreng bakuna kontra human papilloma virus o HPV upang maprotektahan ang mga kababaihan at kabataang babae sa lalawigan. Ayon kay Maricel Naganyo, Non-Communicable Disease Coordinator for Cervical Cancer ng Provincial Health Office o PHO, mahalagang pinagsasama ang regular na cervical cancer screening at HPV immunization upang mabawasan ang kaso ng cervical cancer at maiwasan ang pagkamatay dulot nito. Pinayuhan din niya ang mga kababaihan na maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng hindi normal na pagdurugo sa ari, pananakit ng balakang at kakaibang discharge na maaaring senyales ng cervical cancer.
Binigyang din ni Naganyo na ang maagang pagtuklas sa pamagitan ng VIA at pap smear ay nagbibigay daan sa mga health worker na matukoy ang mga abnormalidad sa cervix bago pa ito mauwi sa cancer. Ipiliwanag niya na ang VIA ay isang simple at murang pamamaraan ng screening na magamit sa mga rural health unit, habang ang pap smear naman ay isang laboratory test na tumutukoy sa mga pagbabago sa cervical cells na maaaring mauwi sa cancer. Dagdag pa niya, ang mga nurse at midwife ang nagsasagawa ng VIA, katuwang ang mga barangay health worker na mas pamilyar sa mga kababaihan sa kanilang nasasakupan. Samantala, sinabi naman ni Arminda Torres, PHO nurse at National Immunization Program Coordinator, na ang HPV vaccination ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa cervical cancer, lalo na para sa mga batang babae na may edad 9 hanggang 14 na taong gulang na hindi pa sexually active. Ibinahagi ni Torres na ang pamahalang palalawigan ng Nueva Ecija ay nagbibigay ng libreng HPV vaccination sa mga batang babae na nasa edad 9 hanggang 14 sa pamagitan ng school-based at community-based immunization programs. Patuloy namang hinihikayat ng PHO ang mga kababaihan na sumailalim sa regular na cervical cancer screening at nananawagan sa mga magulang na suportahan ang HPV vaccination bilang bahagi ng komprehensibong programa ng lalawigan laban sa cervical cancer.